Man TV. Ricardo Willis. Kabanata 461 Huwag sirain ang aking mood. Hinarap ni Semej ang espada ni Ricardo na may masamang tingin. Siya ay walang armas, ngunit sinalubong niya ang pag-atake sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay. Isang maputlang asul na aura ang damaloy sa pagitan ng kanyang mga palad, at ang kanyang mga welga ay nilagyan ng malamig at matalas na enerhiyang katangian ng tubig. Klang! Ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay bumangga sa kamay ni Semej, na nagdulot ng metal na tunog na parang 2 piraso ng ginto na nagsasalpukan. Napaungol si Semej at napaatras, napansin niyang may hiwa sa palad niya. Anong matalas na sandata? Napaisip si Semej sa sarili. Kahit na mayroon siyang lakas ng Golden Core Realm, hindi niya kayang lumaban ng walang anumang armas. Mabilis niyang kinuha ang isang mahabang patpat sa kung saan at muli itong inihampas kay Ricardo. At sa sandaling ito, humagulgol si Ricardo, umatras pa atras na may pulang-pula sa kanyang mukha. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi inaasahang nadurog. Sa pagkakabangga nito, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang palad at namamanhid ang kanyang mga braso. Nakakakilabot ang lakas ng casual na palad ng kalaban. Ito ba ang lakas ng isang eksperto sa Golden Core? Gayunpaman, walang takot o takot sa mga mata ni Ricardo. Sa halip, nag-alab ang isang mabangis na espiritu ng pakikipaglaban. Sa katunayan, ang lakas ng kalaban ay tila nahihigit sa kanya sa bawat aspeto. Ngunit tila hindi ito ganap na pagsupil na nag-iwan sa kanya ng lakas na lumaban. Baka, kaya pa niyang lumaban. Sa sandaling ito, inihagis ni Semej ang kanyang tungkod patungo sa Ricardo, na nagmumula sa isang malakas na maputlang asul na liwanag. Malakas na sigaw ni Ricardo at ibinaba ng 2 kamay ang kanyang talem. Sa saglit ng banggaan sa pagitan ng Glacial River Dragon Sparrow Blade at ng mga tauhan ng kalaban, kumalat ang isang nakakatakot na natitirang puwersa, na naging sanhi ng pagkabasag ng silid. At muli, marahas na itinapon pabalik ang katawan ni Ricardo. This time, nabasag ang palad niya at may lumabas na dugo. Maging ang kanyang mga braso, dahil sa labis na pagsiklab ng kapangyarihan, ay may mga baluktot na kalamnan at mga patak ng dugo. Hahaha, isang Golden Core expert, yun lang ba? Halika ulit. Nag-alab ang mga mata ni Ricardo sa mas fighting spirit. Siya ay tumawa ng baliw, tinitiis ang sakit ng kanyang palad at ang nanginginig ng kanyang inner at dugo, aktibong umaarangkada. Nagdala siya ng hindi mapigil ang momentum. Bakas sa mukha ni Semej ang pagtataka. Parang hindi niya inaasahan na ang 2 atake niya ay hindi seryosong makakasama kay Ricardo. Pagkatapos ng lahat, dapat naganap na supilan ng isang Golden Core expert ang isang tao sa Core Formation Realm. Paanong ang lalaking ito ay magkakaroon ng napakalakas na labanan? Ito ba ang abnormalidad ng isang perpektong opisye? Kumakaluskos. Pinaghiwa-hiwalay na ni Titan ang mga tao sa labas ng dining hall ng Ranlin's Manor. Sa sandaling ito, ang buong itaas na palapag ng maliit na gusali ay itinaas at natangay. Mga brick, wood chips, at salamin na nakakalat sa lahat ng direksyon. Para bang isang napakalakas na bomba ang sumabog sa loob. Kitang-kita ang katakutan ng natitirang puwersa mula sa labanan sa pagitan ng Ricardo at Semej. Sa sandaling ito, 2 figure ang sumugod, isa sa harap at isa sa likod, na tumalon palabas ng gusali. Pagkalapag ni Ricardo, nang hindi man lang lumingon, tumalikod siya at naglaslas pa atras. Ang gilid ng talem ay gumawa ng tunog ng pagpunit ng hangin, patungo sa tinutugis na Semej. Malamig na bamantong hininga si Semej at buong lakas na winalis ang kanyang mga tungkod, na direktang nag-disperse sa gilid ng talem. Ang natitirang puwersa na kumalat ay naging sanhi ng pagbagsak ng isang malapit na pader na may malakas na pagbagsak. Sinamantala ni Ricardo ang pagkakataong ito, mabilis na pinalaki ni Ricardo ang distansya sa pagitan niya at ni Semej, inayos ang sarili niyang estado. Ang mga tao sa loob ng Ranlin's Manor, kabilang ang Titan, ay nagbago ang kanilang mga mukha. Ricardo, sa partikular, ay mukhang napakagulo, ang kanyang mga braso ay nabahiran ng dugo.
Dahil sa nakakatakot na pagsiklab ng kapangyarihan at ang backlash mula sa labanan, ang kanyang balat ay pumutok. May mga bakas din ng dugo na tumutulo mula sa kanyang bibig at ilong. Ang estadong ito ay tila lubhang kritikal. Anak, sa lakas ng isang maagang core formation realm, makakayanan mo ang napakaraming galaw ng isang golden core expert. Talagang maipagmamalaki mo. Pero kahit gaano kakalaki, hindi ka makakalampas sa isang buong major realm. Kaya ngayon, walang alinlangan na mamamatay ka. Sa pagtingin sa duguan at gusot na si Ricardo, ang mukha ni Semej ay nagpakita ng mapagmataas at kumpiyansang ekspresyon habang nagsasalita siya na may nakakatakot na layunin na pumatay. Sa totoo lang, ang lakas ng labanan ni Ricardo. Nabigla talaga siya. Sa sandaling ito, isang ideya ang lumitaw sa kanyang puso. Katulad ng mayroon siya noong nakaharap sa elder ng Verdant Pine, masyadong nakakatakot ang potensyal ng batang ito. Ngayon, dapat siyang patayin. Gayunpaman, sa sandaling ito, tumingin si Ricardo sa kanyang kalaban, ang kanyang mga mata ay puno ng isang napakalaking layunin ng labanan. Sa kanyang mga mata, isang maalab na apoy ang tila sumasayaw. Sa kabila ng kanyang sobrang gulo, hitsura, matalim momentum sword sa langit. Nakatayo siya roon, hawak ang Glacial River Dragon Sparrow Blade, na para bang nag-transform siya sa mismong talam. Naglalabas ng hindi mapigil ang blade. Momentum. Isang malas ngunit nangingibabaw ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo. Isang Golden Core expert, iyon lang ba? Kahit nasa yugtong ito ng labanan, hindi mo pa rin ako mapapatay. Responsable kung sasabihin sa iyo na wala kang pagkakataon. Noon lang, 2 figure ang sumugod sa manor at huminto 50 metro ang layo mula sa 2 mandirigma. Sa wakas ay dumating na si Raphael at ang kanyang makapangyarihang tagasunod. Nang maramdaman ang matinding alon ng labanan dito, iniwan nila ang kanilang sasakyan at sumugod sa pinakamabilis na posibleng bilis. Nang makita si Ricardo na basang-basa sa dugo, nakaharap sa isang eksperto sa Golden Core, at nasaksihan ang nakakakilabot na bakas ng pinangyarihan ng labanan, madali nilang naintindihan ang nangyari. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Raphael, at mapilit niyang sinabi sa kanyang nasa katanghaliang gulang na tagasunod, Tito Ernest, iligtas mo siya. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na tagasunod at makialam na sana para tulungan si Ricardo laban kay Semej. Sa sandaling ito, sinulyapan ni Semej si Raphael at ang kanyang kasama. Ang kanyang ekspresyon ay agad na nag-igting. Sino kayong dalawa? Isa akong elder ng Wood family, isang hidden sect. This is a personal grudge between me and this kid. Payo ko sa inyo na huwag makialam. Ang pamilyang Wood, isang nakatagong sekta. Napakaraming kalokohan. Tio Ernest, go! Si Raphael ay malinaw na hindi natatakot sa katayuan ng pamilya Wood at sinumpa ng walang pag-aalinlangan. Hindi pwedeng mamatay si Ricardo. Kung ang lalaking ito ay namatay, sino ang tutulong sa kanya na pagalingin ang kanyang bark na kondisyon? Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mapagmataas at malamig na boses ang umalangaw-ngaw na mayabang. Mr. McDonald, huwag mong sirain ang excitement ko. Hindi kailangan ng pakikitungo sa kanya. Tulong mo. Pagkababa ng boses. Hinawakan ng mga kamay ni Ricardo ang mahigpit, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang nakakatakot na liwanag, na may dalang isang earth-shattering momentumus niya. Sinisingil patungo sa Semej. Talagang tinanggihan niya ang tulong ni Raphael. Naningkit ang mga talukap ni Semej sa nakita, at nagpakawala siya ng galit na galit, naghahanda na ilabas ang lahat at ilabas ang kanyang nakatagong martial skills. Gayunpaman, sa isang kisap mata, biglang nagbago ang ekspresyon ni Semej. Ang dati niyang mabangis na paggalaw ay biglang huminto, at bago pa man dumating ang pag-atake ni Ricardo, bumuga siya ng subaw ng dugo. Para bang napunit at na-displace ang kanyang mga laman loob na nagdulot ng matinding pananakit at matinding pinsala sa loob. Ang pinahusay na bersyon ng Pulse of the Earth ay nagsiwalat ng nakakatakot nitong mga pangil. Kabanata 462 Sapat na ba ang iyong kapangyarihan?
Matapos makapasok si Ricardo sa core formation realm, nagsagawa siya ng pagpapalakas ng kanyang mga kakayahan. Sa mahalagang sandali na ito, sa wakas ay pinakawala ni Ricardo ang kanyang pinakahuling hakbang. Isang nakakatakot na 10 beses na puwersa ng gravitational ang agad na kumilos kay Semej. Ang mga galaw ng maagang Golden Core expert na ito ay biglang huminto dahil sa dobleng gravity. Pakiramdam ng kanyang mga panloob na organo ay parang hinihiwa-hiwalay at pinipiga, na nagdulot ng matinding pananakit at matinding pinsala. Samantala, sa pag-atake ni Ricardo, saglit na namutla ang kanyang mukha ngunit mabilis na bumalik sa normal. Ang Pulse of the Earth ay agad na naubos ang lahat ng kanyang tunay na enerhiya. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, ang reserba sa loob ng hugis dragon na Jade Pendant ay ganap na napunan siya. Para bang nakainom si Ricardo ng isang makapangyarihang geuma sa pagpapagaling, na agad na nagpabata sa kanya. Sinamantala ni Semej ang pagkakataon habang nagpupumigla si Semej na umangkop sa 10 beses na gravity at ang kanyang mga panloob na organo ay lubhang napinsala, walang awa na hinampas ni Ricardo ang leeg ng kanyang kalaban. Ang strike na ito ay walang iba kundi ang ikawalong anyo ng Sky-Cleaving Startled Swan Technique. Ang kapangyarihan nito ay lumampas ng 3 beses kaysa sa mga regular na pag-atake ni Ricardo. Napagtanto ni Ricardo na sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kayang gamitin ang ika-9 na anyo ng mag-isa. Ang kanyang pinakamataas na limitasyon ay ang paggamit ng unang 5 anyo ng magkakasunod o ang paggamit ng ika-8 anyo ng paisa-isa. Sa welga na ito, ang tunay na enerhiya ni Ricardo ay muling naubos. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng welga na ito ay nagbigay katwiran sa ganoong malaking paggasta. Splurt. Habang pinalaki ni Semej ang kanyang mga mata, puno ng pagtataka ang kanyang mukha, ang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay hiniwa sa kanyang leeg. Agad na umangat ang ulo niya sa langit. Bumulwak ang dugo na parang bukal, na umaabot ng mahigit 3 metro ang taas. Sa una, nang unang makipag-ugnayan si Ricardo kay Semej, mukhang nasa isang malaking kawalan siya. Sa oras na iyon, sinusubukan lang niya ang tubig at hindi niya ginamit ang alinman sa kanyang mga kakayahan. Nais niyang makita kung mayroon siyang lakas upang lumaban at maging ang kakayahang saktan si Semej. Nang makuha na ni Ricardo ang kanyang sagot, direktang pinakawalan niya ang kanyang 2 pinakamalakas na galaw. Alam niyang hindi siya makakapigil laban sa isang eksperto sa Golden Core. Sa sandaling bumangon ang layuning pumatay, kailangan niyang ilabas ang lahat. Ang kontrol at paghina ng Pulse of the Earth, ang dobleng lakas ng pag-atake ng ika-8 anyo ng Sky-Cleaving Startled Swan, at ang hindi mapigil ang kalikasan ng Glacial River Dragon Sparrow Blade, isang divine weapon na may kakayahang magputol ng bakal na parang putik. Pinagsama-sama ang lahat ng salik na ito upang lumikha ng nakamamatay na strike na ito. Haze. Ang eksenang ito ay agad na naging sanhi ng malalim na paghinga ni Raphael at ng kanyang kasama, puno ng pagtataka ang kanilang mga mukha. Ano? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na tagasunod habang siya ay bumulalas. Bakas sa mukha ni Raphael ang masalimuot at panghihinayang ekspresyon. Hindi ko inasahan na sa loob lang ng ilang araw, ang taong ito ay talagang makakalusot sa core formation realm. At saka, kaya niyang patayin ang isang Golden Core expert sa pamamagitan ng paglampas sa realms. Ibang klase ang taong ito. Nakahinga ng maluwag si Titan at ang iba at bakas sa mukha nila ang pagkasabik. Sa katunayan, si Ricardo ay hindi matatalo. Ang tindig ng ihatid niya ang hampas na iyon ay tila isang Diyos ng digmaan na bumababa sa kanilang mga mata. Pumalakpak! Pumalakpak! Sa sandaling ito, ang ulo ni Semej ay tuluyang bumagsak sa lupa, at ang kanyang walang ulong katawan ay bumagsak na parang bumagsak na bundok. Bakas pa rin sa mukha niya ang pagkagulat at pag-ayaw. Hindi niya siguro akalain na sa kawalan ng nakakatakot na matandang baliw na iyon, dito pa rin magtatapos ang kanyang paglalakbay. Ang Edoland ay naging kanyang lugar ng pagkamatay. Bullying the weak. Is your strength enough? Nakatayo doon si Ricardo sa sandaling ito, malamig na nanunuya. Sa susunod na sandali, huminga siya at nakaramdam ng panghihina, napaupo sa lupa.
Bagamat ang huling desisyon sa buhay o kamatayan ay natukoy lamang sa pamamagitan ng isang welga, alam ni Ricardo sa kanyang puso na ang pagpatay kay Semej ay tiyak na hindi kasing simple ng nakikita. Ito ay lubhang mapanganib at puno ng mga paghihirap. Ang kanyang tunay na enerhiya ay 2 beses na naubos. Kung wala ang hugis dragon na Jade Pendant bilang isang tunay na istasyon ng supply ng enerhiya, magiging walang kabuluhan ang lahat. Anumang pagkakamali sa anumang aspeto ay maaaring humantong sa ibang kinalabasan. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Sa sandaling ito, umalangaw-ngaw ang tunog ng palakpakan. Kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Mr. Willis really impressed me. Tumingin si Rafael kay Ricardo at same time na pinuri ito. Noong una, umaasa siyang mapapagaling ni Ricardo ang kanyang karamdaman, ngunit hindi niya namamalayan na may mapagpakumbaba siyang saloobin kay Ricardo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tingin ni Rafael kay Ricardo ay nagpakita ng matinding paghanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon, tumingin siya sa kausap ng may pantay at magalang na tingin. Sa mundong ito, ang lakas ay laging naghahari. Si Ricardo, na may hawak na kutsilyo at ang ulo ng isang dalubhasa sa Golden Core, ay nakakuha ng paggalang kay Rafael. Sa gabi ng araw na iyon, sa Golden Family Hotel. Lumipat sa lugar na ito sina Ricardo at Rafael. Sa loob ng isang pribadong silid, nagpalit si Ricardo ng bagong set ng mga damit. Pagkatapos ng matinding laban, bakas pa rin sa mukha niya ang panghihina. Ang sobrang paggamit ng kanyang totoong enerhiya ng 2 beses, kasama ang kanyang mga naunang pinsala, ay hindi na tuluyang mabawi sa loob lamang ng ilang oras. Pagkatapos lamang siyang bigyan ni Rafael ng energy returning pill na nakuha niya muli ang 20% ng kanyang tunay na enerhiya. Mr. Willis, okay ka lang. Kung hindi ka okay, magpahinga ka at hayaan mo akong gamutin ka kapag gumaling ka na. Tumingin si Rafael kay Ricardo, na medyo namumutla, at nag-aalalang nagtanong. Paano masasabi ng isang lalaki na hindi siya okay? Huwag mag-alala, nasuri namin ang iyong kalagayan. Sa paghusga sa takbo ng mga bagay-bagay, gumaling ka ng mabuti ayon sa pamamaraang itinuro ko sa iyo. Sa pagkakataong ito, 80% akong sigurado na kaya kitang pagalingin. Kumpiyansa na sabi ni Ricardo. Nang marinig iyon ay nagliwanag ang mga mata ni Rafael. Talaga? Saka ano pang hinihintay natin? Makalipas ang kalahating oras. Bumantong hininga si Ricardo, pinunasan ang kanyang pawis, at inipon ang mga pilak na karayom sa katawan ni Rafael. Sa katunayan, maaari niyang ganap na mapagaling si Rafael noong nakaraan, ngunit nag-iwan siya ng isang maliit na bakas bilang pag-iingat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, walang ganoong pagsasaalang-alang si Ricardo. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang labanan ang isang eksperto sa Golden Core ng buong lakas. Hindi na siya umasa kay Rafael. Kung tutuusin, kahit may padala si Rafael para tumulong, hindi sila makakarating agad. Parang naghahanap ng tubig sa malayo sa halip na pawiin ang uhaw. Sa kabutihang palad, napagaling siya ni Ricardo, na maaari ring magtatag ng isang personal na koneksyon. Sa pagtayo ni Rafael, nahulog sa lupa ang mga natuklap ng balat na kahawig ng balat ng puno sa kanyang katawan. Inabot niya at hinawakan ang kanyang katawan, inilantad ang normal na balat kung saan naroon ang bark noon. Ito ay nagpasaya sa kanya, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam mula sa malalang sakit na sumasalot sa kanya sa loob ng maraming taon. Kung hindi ito personal na nararanasan, walang makakaintindi sa kasalukuyang emosyon ni Rafael. Tumingin siya kay Ricardo ng may galit at pasasalamat, hinawakan niya ang balikat at malakas na sinabing, sige. Sa wakas gumaling na ako. Mr. Willis, pinagaling mo talaga ako. Ha ha ha. Hindi mo alam kung ilang tao ako. Nakiusap sa aking pamilya na humanap ng lunas sa mapahamak na sakit na ito. Sinubukan ko ang maraming tinatawag na mga banal na doktor. Mga wizard, at kahit na gumamit ng lahat ng uri ng kainahinalang paraan, ngunit walang gumana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napagaling mo ako sa 2 beses lang. Ha ha ha. Oh, wizards.
Habang si Rafael ay lumuluha sa tuwa, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Ricardo nang may nahuli siyang impormasyon sa mga salita ni Rafael. Kabanata 463 balita mula sa Great Witch Doctor. Oo, ano ang problema? Sa isang punto, naisip ko na ang aking sakit ay isang masamang sumpa, kaya't kumonsulta ako sa mga eksperto sa kulam. Nang marinig ni Rafael ang tanong ni Ricardo, tumango ito. Oh, Mr. McDonald, may kilala ka bang partikular na makapangyarihang mga wizard? Ang mga dalubhasa sa mga sumpa at may malawak na kaalaman sa lugar na iyon. I wonder if you can introduce me to someone. I have someone close to me who has afflicted by isang masamang sumpa, at wala akong magawa tungkol dito, pansamantalang tanong ni Ricardo. Sa sandaling ito, lubos na nagpapasalamat si Rafael kay Ricardo at itinuring siyang isang kaibigan na maaari niyang magkaroon ng pantay na relasyon. Taos-puso siyang nagsalita, Mr. Willis, sa totoo lang, ang mga wizard na hinanap ko ay malamang na pangkaraniwan lang. Kung hindi nila kakayanin ang isang bagay na hindi mo kaya, malamang na hindi sila makakatulong. Ang pinakamakapangyarihang wizard I know of is the Great Witch Doctor Kyrie McCarthy. Nagsimulang sabihin ni Rafael kay Ricardo ang tungkol kay Kyrie. Ayon sa kanya, si Kyrie ay nanirahan sa isang sinaunang bayan sa Yaginia at naabot na niya ang rurok ng kanyang pananaliksik sa pangkukulam, at sinaunang medikal na sining. Kahit na ang mga sinaunang kapangyarihan ay pinahahalagahan siya. Mr. Willis, ang mga sumpa ay nasa ilalim ng domain ng witchcraft. Kung mahahanap mo ang tulong ng mahusay na mangkukulam na ito, marahil ay malulutas mo ang iyong mga problema. Kung tungkol sa iba pang mga wizard na hinanap ko noon, mas mahusay na kalimutan ang tungkol sa kanila. Sila ay halos lahat lamang naghahanap ng katanyagan at reputasyon. Napailing si Rafael at tumawa. Oh, ang dakilang mangkukulam, Kyrie. Paano ko siya mahahanap? Tutulong ba siya? Tanong ni Ricardo. Napabuntong hininga si Rafael at sinabing, mahirap sabihin iyon. Si Kyrie ay isang sira-sirang tao. Madali niya sanang gamutin ang aking kakaibang sakit, ngunit hindi ko siya nakilala ng personal. Nakilala ko lamang ang kanyang senior na disipulo, si Darius McCarthy. Kung gusto mong makita si Kyrie, kailangan mo ring makapasa sa pagsusulit ni Darius. Kasunod nito, sa pagtatanong ni Ricardo, sinabi sa kanya ni Rafael kung paano mahahanap si Darius, ang senior na alagad ni Kyrie. Si Darius ay madalas na nakatalaga sa Nemesis Pavilion, na matatagpuan sa isang bayan na tinatawag na Waplaisao, 100 milya ang layo mula sa Oswesh City, isang pangalawang lungsod sa Yaginia. Upang matiyak na hindi maliligaw si Ricardo, binigyan pa siya ni Rafael ng isang hand-drawn na mapa na nagmamarka ng eksaktong lokasyon ng Nemesis Pavilion. Mr. Willis, hindi ko po kayo sasamahan doon. To be honest, I had a bit of an unpleasant experience with Kyrie's senior disciple last time when I tried to seek an audience with the Great Witch Doctor. Their master-disciple relationship ay medyo abnormal, kung pupunta ka, mag-ingat ka, sabi ni Rafael, na nagtapos ng mapait na ngiti habang binabalaan si Ricardo. Tumango si Ricardo, na iniisip na nagkataon lang. Ang dakilang mangkukulam ay nasa Yaginia din. Naging maayos ito, dahil maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataong bisitahin ang Yellow Dragon Jade Mine. Nang gabing iyon, ang pamilya ng tatlo ay nakaupo sa hapagkainan, nagsasaya sa kanilang pagkain. Nagluto na muli si Miranda, gumawa ng nilagang may winter melon at pork ribs, pati na rin ang piniritong ulam ng green beans. Nakisali rin si Ricardo sa pagluluto. Sa ilalim ng kanyang patnubay, naging matagumpay ang pagluluto ng Goddess CEO, na nagpapataas ng kanyang sigla at kumpiyansa sa kusina. Ricardo, nabalitaan ko kay Mason na nagkaproblema ka na naman ngayon, tanong ni Miranda na may bakas ng pag-aalala sa maganda nitong mga mata. Ngumiti si Ricardo at casual na sumagot, "It's no big deal for me. Don't you know how awesome your husband is?" Nang marinig ito, binigyan siya ni Miranda ng isang mapaglarong titig, isang pahiwatig ng pagiging komplikado na kumikislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata.
Alam niya na ang lalaking ito ay maaaring humarap sa mas malalaking panganib at mas nakakatakot na hamon sa hinaharap. Ang huling pahina ng tala-arawan na iyon, na may mga salitang pulang dugo na, Ancient Willis Family, ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Miranda sa pag-iisip tungkol dito. Sa sandaling ito, ang maliit na si Nora, na walang pakialam gaya ng dati, ay buong pagmamalaki na bumulalas, si tatay ang pinakakahanga-hanga. Kaya niyang talunin ang lahat ng masasamang tao. Tinapik-tapik ni Ricardo ang maliit na ulo ni Nora at saka nag-iba ang tono nang lumingon siya kay Miranda, "I'm planning to take Nora to Yaginia." Nang marinig ito, saglit na natigilan ang ekspresyon ni Miranda, at banayad niyang pinagsalubong ang kanyang mga kilay. Pero mabilis siyang ngumiti at tumango na parang walang pakialam, sige. Ako na ang bahala sa sarili ko, at kung kinakailangan, pwede akong pumunta sa mga magulang ko. Tumango si Ricardo at sinabing, kung sakaling may mangyari, maaari ka ring humingi ng tulong sa pamilya Graham. Hindi sila tatanggi. Alam ko. Tumango si Miranda. Sa sandaling nabanggit ni Ricardo ang pagkuha kay Nora mula sa Edolan, nahulaan na ni Miranda na ito ay may kaugnayan sa sumpa kay Nora. Bagamat nakaramdam siya ng panandaliang lambat. Kawalan ng laman at pakiramdam na nalinlang sa pagkarinig ng balita, paano posibleng hadlangan ni Miranda si Ricardo? Bagamat parang kagagaling lang sa labas ang asungot na ito. Nora, gusto mo bang isama kita? Maganda at masaya ang lugar, nakangiting tanong ni Ricardo kay Nora. Bakas sa mukha ni Nora ang pananabik, ngunit narinig din niya sa pag-uusap ni na Ricardo at Miranda na hindi sasama si Miranda sa kanila. Mami Miranda, hindi ka ba sasama sa amin? Nang marinig ang tanong ng bata, ngumiti si Miranda at sinabing, Nora, sweetheart, I'm too busy with work. How about ay samahan kayo ng daddy mo sa susunod? Kung talagang bakasyon, Miranda, ay natural na sasama. Pero, malinaw na dinadala ni Ricardo si Nora sa isang business trip, at pagkakaroon ni Nora bilang isang maliit na pasanin, ay sapat na. Paano? Pwede rin bang sumama si Miranda at makasagabal? Kung sila ay makatagpo ng anumang gulo, kailangan bang alagaan ni Ricardo ang dalawang tao? Sa pag-iisip sa ganitong paraan, mas nakaramdam ng pagkabigo ang Diyos sa CEO sa sarili niyang kahinaan. Siguradong, dapat siyang magtrabaho ng husto upang linangin at maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Balang araw, hindi na siya magiging pabigat sa kanya. Ang sinaunang pamilya Willis, tama ba? Kapag dumating ang oras na iyon, haharapin kita ng magkasama. Samantala, sa kabila, ang nakatagong pamilya Wood. Si Trace at ilang matatanda ng pamilya ay nagtipon na may team time na ekspresyon. Ang tanda ng kaluluwa ni Elder Semage ay nabasag din. Ibig sabihin namatay siya sa Edoland. Sabi ng padre de pamilya na si Trace sa mahinang boses. Sa pagbagsak ng kanyang mga salita, lahat ng naruroon ay nagpakita ng pagkagulat at takot. Gumaan ang pakiramdam nilang lahat na hindi nila nagawa ang misyon na ito, kung hindi, sila na sana ang namatay. Trace, si Semage ba ang napatay ng? Na si London, hindi, ang baliw na mata. Trace, si Semage ba ang napatay ng? Na si London, hindi, ang baliw na matanda ni Ricardo sa tabi niya. May nagtatanong na walang kasiguraduhan. Sino pa ba ito maliban sa kanya? Hindi mahalaga kung gaano pambihira. Si Ricardo ay, makapatay ba siya ng Golden Core? Eksperto gamit lamang ang kanyang core formation. Realm cultivation. Mukhang na. Sa likod ng Ricardo, mayroon talagang makapangyarihang puwersa. At mukhang laging nasa tabi niya ang matandang baliw na kayang pumatay ng mga eksperto sa Golden Core. Kabanata 464 na tingnan muli si Penelope. Habang nagsasalita si Trace, baka sa mukha niya ang kalungkutan at ayaw. Kalimutan mo na yan. Pansamantala nating isantabi ang sama ng loob sa pagitan ni Verdant Pine at Semage. Mula ngayon, wala nang babanggitin muli. Oo. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng Hidden World Wood family na naruroon ay hindi maiwasang magpalitan ng tingin. Pero sa huli, tumango silang lahat bilang pagsang-ayon. Ang pamilya ng Hidden World Wood ay nangingibabaw,
ngunit iyon ay kapag nakikitungo lamang sa mga mahihinang individual o pamilya. Matapos magkasunod-sunod na bumagsak ang dalawang makapangyarihang eksperto sa Golden Core sa pamilya, napagtanto nila ang isang problema, si Ricardo at ang mga puwersa sa likod niya ay hindi isang bagay na kayang pukawin ng pamilya ng Hidden World Wood. Sa ganoong sitwasyon, ang pagputol ng mga pagkalugi sa isang napapanahong paraan ay ang pinakatamang pagpipilian. Oh, by the way, Mr. Wood, you should go to Edoland and meet with Ricardo to explain things clearly to him. Just say na hinarang siya ni Verdant Pine, pero sariling desisyon lang ni Verdant Pine yun. At si Semej ay pumunta sa Edoland lang. Para sa personal na paghihiganti. Ang kanilang mga aksyon ay walang kinalaman sa aming pamilya, bili ni Trace sa isang matandang lalaki na may puting balbas. Yes, Trace. I understand what to do, nakayukong sagot ng matanda. Nang gabing iyon, pagkatapos palamigan si Nora sa pagtulog, muling nagsanay si Ricardo ng kanyang espada sa looban. Ang pakikipaglaban ngayon kay Semej, ang dalubhasa sa Golden Core, ay nagbigay sa kanya ng bagong pangunawa. Ang karanasan ng pakikipaglaban sa isang tao sa isang mas mataas na antas ng paglilinang, pati na rin ang estado ng pag-iisip na lumitaw sa ilalim ng pressure na iyon, ay walang alinlangan na mahalaga. Naalala ni Ricardo ang kanyang estado noong panahong iyon, ang layunin ng labanan, ang hindi mapigil ang momentum. Swish! Sa susunod na sandali, isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata, at ang kanyang Glacial River Dragon Sparrow Blade ay natunto ng isang banayad na tilapon habang ito ay humahampas pasulong. Sa strike na ito, hindi siya gumamit ng anumang totoong enerhiya, umaasa lamang sa lakas ng kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay parehong kahanga-hanga. Kung saan dumaan ang talam, ang espasyo ay tila napunit ng isang espesyal na puwersa. Kahit na ang isang malayong sanga ng puno ng granada ay pinutol ng isang hindi nakikitang enerhiya ng espada, ito ang kapangyarihan ng momentum. Naiintindihan ko na ang momentum. Ang mga mata ni Ricardo ay kumikinang sa pananabik habang siya ay bumubulong sa sarili. Sa panahon ng pakikipaglaban niya kay Semej ngayon, na hinimok ng siklab ng galit ng layunin ng labanan, naramdaman niya na parang malabo niyang nahawakan ang ilang espesyal na kapangyarihan. Sa pamamagitan ng maingat na pangunawa at pag-unawa, hindi inaasahang nakakuha siya ng pananaw sa momentum. Ang momentum ay isang hindi mahahawakan at mailap na bagay, ngunit hindi maikakailang umiral ito. Bakit mararamdaman ng isang taong nakatayo sa harap ng isang mar-angle na bundok ang napakalaking momentum na dumadaloy patungo sa kanila? Bakit nakakaramdam ng walang hangganang takot at kaba kapag nakaharap sa dagat? Bakit mararamdaman ng isang ordinaryong tao ang isang kakilakilabot na presensya mula sa isang batikang mandirigma? Ang lahat ng ito ay mga pagpapakita ng momentum. At para sa mga martial practitioner, ang pag-unawa sa momentum ay maaaring lubos na mapahusay ang kanilang lakas. Ito ay isang kapangyarihan na maaaring gamitin at idagdag sa kanilang mga pag-atake. Napagtanto ni Ricardo na ang kanyang mga ordinaryong pag-atake ay naglalaman na ngayon ng esensya ng momentum na nagdodouble ng kanilang kapangyarihan kumpara sa dati. Ang konseptong ito ay katulad ng moral ng dalawang hukbo sa labanan. Sa parehong bilang ng mga sundalo, ang panig na may mataas na moral ay magpapakita ng malaking pagkakaiba ng mga kakayahan sa pakikipaglaban kumpara sa panig na may mababang moral. Ngayong naunawaan na ni Ricardo ang momentum, ang kanyang mga pag-atake ay tila nagtataglay ng isang likas na morale boost, at ang kanilang kapangyarihan ay hindi maihahambing sa dati. Ngayon, kung lalabanan ko ang isa pang early stage na Golden Core expert, marahil hindi ito magiging kasing delikado gaya noong araw. Mukhang buhay at kamatayan lang ang mga laban ang makakapaglabas ng pinakamataas na potensyal ng isang tao. Hindi napigilan ni Ricardo na mapabuntong hininga. Kinabukasan, nagpahinga si Ricardo mula sa kindergarten para sa kanyang anak na babae at umalis kasama si Nora. Sumakay muna sila ng kotse papuntang capital at saka sumakay ng eroplano papuntang Oswego City sa Yaginia.
Bandang tanghali ng araw na iyon, hinawakan ni Ricardo ang maliit na kamay ni Nora at naglakad palabas ng exit ng airport ng Oswego City. Daddy, saan tayo maglalaro? Nag-aabang na tanong ni Nora na tinitigan siya ng maningning na mga mata. Ngumiti si Ricardo at sinabing, Sweetheart, paano kung pupunta muna tayo sa Grand Canyon? Ang lungsod ng Oswego ay may ilang mga atraksyong panturista, tulad ng Oswego Grand Canyon, mga sinaunang templo, mga lugar ng kulturang etniko, at iba pa. Bagamat ang pangunahing layunin niya ay hanapin ang dakilang mangkukulam, nais din ni Ricardo na tunay na magkaroon ng magandang oras sa kanyang anak na babae at itago ang kanyang tunay na intensyon sa harap ni Nora. Ayaw niyang malaman ng kanyang anak ang tungkol sa sumpa sa loob nito. Gusto lang niyang maging malaya at masaya si Nora, kahit isang araw ay hindi na niya ito maitatago. Pero sulit ang pagiging lihim ko sa loob ng isang araw. Yay! Ang ganda! Pupunta tayo sa Grand Canyon, tama? Daddy, parang yung nakita natin sa TV, na may malaking tunog na whoosh. Bulalas ni Nora, gamit ang kanyang mga kamay at paa upang ilarawan ito. Ang kanyang ekspresyon ay inosente at kaibig-ibig. Lumuhod si Ricardo at hinalikan ang kanyang munting mukha, puno ng pagmamahal. Inilapit ni Nora ang kanyang mukha, masayang tumatawa. Nakaramdam siya ng kiliti sa pinaggapasan ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, isang gulat na boses ang narinig. Ha! Ikaw ba yan? Lumingon si Ricardo sa boses at nagsalubong ang kilay. Nakita niya ang isang dalaga at isang matandang lalaki na nagkataong sabay na lumabas sa exit ng airport. Ito ay walang iba kundi si Alta, ang presidente ng Cranford Medicine Association, at ang kanyang apo na si Penelope. Parang nasa iisang biyahe sila ni Ricardo, pero economic class si Ricardo samantalang first class siguro sila kaya hindi pa sila nagkikita. Pinandilatan ni Penelope si Ricardo, kumikislap ang maganda nitong mga mata sa sama ng loob at puot. Sa conference exchange ng gamot, nagsama sina Ricardo at Rafael para lokohin sila ni Harlow. Ginawa nila siyang katatawanan, ang campus belle ng Jason University. Sa mahabang panahon, hindi magawa ni Penelope. Itaas ang kanyang ulo sa itaas. Ikalawang henerasyon ng bilog ng kabisera. Ang kanyang imahe ay lubhang nasira, at maraming marangal na anak na lalaki na dating humahabol sa kanya ay hindi na interesado. Pinagtawanan siya ng iba pang mayayamang babae sa bilog dahil sa pangyayaring iyon. Si Penelope ay hindi nang ahas na magalit kay Rafael, ngunit siya ay nagtanim ng matinding galit kay Ricardo. Hindi niya inaasahan na makakatagpo ang lalaking ito sa Oswego ngayon. Napansin din ni Alta si Ricardo sa mga sandaling ito. Nagdilim ang mukha niya, at malamig siyang ngumuso. Ang kanyang apo ay naging katatawanan, at bilang isang lolo, nakaramdam din siya ng kahihiyan. Hindi nila kailanman isinaalang-alang ang kanilang sariling mga pagkakamali o kung bakit sila dumanas ng gayong kahihiyan. Ang alam lang nila ay dahil sa kagagawan ni Ricardo. Kabanata 465 Nora, ikaw na ang bahala. Nakita ni Ricardo ang lolo at apo. Lalo na kay Penelope, na may mapagpakumbaba at mayabang na ugali, bakas sa kanyang ekspresyon ng paghamak at pagkayamot. Ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga ito at diretsyong lumayo kay Nora. Gayunpaman, ayaw itong bitawan ni Penelope. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Anong ginagawa mo dito Mr. Willis? Sabi niya. Magtataksi ka na naman ba mamaya? Wala ka bang kaibigan na susando sa iyo sa Oswego? Kamusta ka na? Nanatiling walang ekspresyon si Ricardo at sumagot, does it concern you? Ngumisi si Penelope, hindi ko maintindihan kung bakit lagi kang nagmumukhang sira saan ka man pumunta. Hindi ka ba nahihiya na patuloy na sumakay ng taxi kung saan-saan, lalo na sa isang bata? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Ricardo. Hindi na kailangan, sabi niya. Hindi siya mapakali na kausapin ang babaeng ito. Ang kanyang mga halaga ay baluktot. Sa mata niya, nakakahiya ang sumakay ng taxi. Bukod dito, hindi naniniwala si Ricardo na si Penelope ay tunay na mabait. Iniisip niya kung ano ang kinakalkala nito. Sa sandaling iyon, sumulyap si Alta sa kanyang apo at may naisip.
Isang matamis na ngiti ang ipinakita niya kay Ricardo. Yes, Mr. Willis, why not join us in our car later? Medyo makulimlim ang mga taxi malapit sa airport. Palibhas sa hindi ka pamilyar sa lugar, baka masaktan ka. Hindi rin ligtas para sa iyo at sa anak mo. Noong nakaraang pagkakataon, anuman ang nangyari, tinulungan mo akong tretuhin si Mr. McDonald, at kung wala iyon, nahihirapan na sana ako noon. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagkakataong ito, ipakita natin ang aming pasasalamat. Nang marinig ito, tumaas ang isang kilay ni Ricardo at nagbigay ng casual na tawa. Hindi ba niya naramdaman ang pagiging insincere ni Alta? Sa kabila ng ngiti, kitang-kita ni Ricardo ang malalim na hinanakit sa kanyang mga mata. Nakadarama ng pasasalamat sa pagmuni-muni. Posible ba talaga iyon? Kung ito nga, ganito kaya ang magiging reaksyon ni Penelope sa muli niyang pagkikita. Ricardo ay lalong naging sigurado na ang lolo at apo na ito ay may lihim na motibo. Sa pag-iisip na iyon, hindi niya naisip na makipag-ugnayan sa kanila at sinubukang laktawan ang mga ito at direktang umalis. Daddy, ayoko ng ganito tita. She's mean and weird. Nagpout si Nora at tumingin kay Penelope, na nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan. Nang marinig ang sinabi ni Nora, agad na nagbago ang mukha ni Penelope. Pinandilatan niya ng galit si Nora. Sa susunod na sandali, gumawa siya ng ilang mabilis na hakbang at tumayo sa harap ni Ricardo at ng kanyang anak na babae. Tumigil ka. Bulalas niya. Ano ang sinabi ng batang ito? Itinuro ni Penelope si Nora, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, mabait akong nag-alok na ihatid kita, at ang batang brat na ito ay naglakas loob na bastyusan ako. Ricardo, sa palagay mo ba ito pa rin ang kabisera? Naniniwala ka ba na maaari akong makapatay ng isang tao? Nandito ka sa Oswesh. Oh, medyo bagay ka dito. Malamig na ngiti na tanong ni Ricardo. Ikaw. Turo ni Penelope kay Ricardo. Ang dating magandang mukha ngayon ay may masamang ekspresyon. Maya-maya lang ay may umalangaw-ngaw na boses. Mr. Pierce, Penelope, anong nangyayari? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, isang pandak at matipunong binata ang lumapit kasama ang isang grupo ng mga tagasunod. Nakasuot ng sunglass at checkered shirt at shorts ang binatang ito. Hindi tulad ng mga regular na individual sa ikalawang henerasyon, siya ay may mabangis na hitsura, halos parang may nakasulat na, I'm with the underworld, sa kanyang mukha. Ang ilang mga individual na kasama niya ay naglabas ng isang malakas na aura, malinaw na hindi yung karaniwang mga thug. Lalo na ang matipunong lalaki sa tabi niya, na parang tore, ay naglabas ng walang cap-aris na pakiramdam ng pang-aapi. Ang kanyang balat ay may bronze glow, na nagbibigay ng isang metal na texture. Landry, nakangiting bati at tango ni Althea sa binata. Nang makita siya ni Penelope, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng isang nakakalokong ngiti. Landry, dumating ka na. Kailangan mo akong kampihan at harapin ang taong nanlait sa akin at sa lolo ko. Tumaas ang kilay ni Landry Yuang, kilala rin bilang Grey Prince, at tumingin ng diretso kay Ricardo. May nagbabantang liwanag ang kanyang tingin. Siya ba? Sandaling damapo ang tingin ni Ricardo sa matipunong lalaki sa tabi ni Landry, kumikislap ang mga mata sa gulat. Kick Energy Refinement Stage. Ang mga secular na martial artist ay tatawagan itong Grandmaster. Mukhang kahanga-hanga ang naka-checkered shirt na binata na ito. Nagkaroon siya ng isang net ay eksperto sa antas ng Grandmaster sa pamamagitan ng kanyang gilid. Ito ba ang kumpiyansa? Si Penelope ay nagdulot ng gulo para sa siya. Sa sandaling ito, ibinaba ni Penelope ang kanyang pagkukunwari nang dumating si Landry kasama ang kanyang mga tauhan. Inihayag niya ang kanyang matinding hinanakit at puot kay Ricardo. Landry, siya nga. Hindi lang niya ako pinahiya, kundi naglakas loob din siyang sumulyap at isumpa ako kasama ang anak niya. Kailangan mo akong tulungang makamit ang hustisya. Hinarap ni Penelope ang binata. Bakas ang hinaing sa kanyang ekspresyon, may halong-halo ang kanyang boses. Nang kahambugan at tumabi sa kanya si Althea, malamig.
Pinagmamasdan si Ricardo ng walang sabi-sabi, hindi nagpapakita ng anumang balak na pigilan ang kanyang apo. Bagamat hindi siya ganoon ka-overt. Penelope, nagtataglay siya ng sapat na pagkamuhi para kay Ricardo sa kanyang puso. Ilang saglit na tinitigan ni Landry si Ricardo, pagkatapos ay nagutos ng imperiously, lumuhad ka at humingi ng tawad kay Penelope. Pagkatapos ay hayaan mong sampilan ang maliit na bagay na ito ng 2 beses, at baka iligtas ko ang iyong buhay. Pagkarinig nito ay bumungad ang mukha ni Ricardo. Nagdilim, at bumubulusok ang galit sa loob niya. Napaka-dominant nitong binata na naka-checkered shirt. Nang walang anumang dahilan o katwiran, inaasahan niyang luluhod si Ricardo at humingi ng tawad dahil lang sa sinabi ni Penelope. Ang higit na ikinagalit ni Ricardo ay hindi man lang niya pagbigyan si Nora. Napakamatapang. Get lost. Stop pushing your luck. Galit na sagot ni Ricardo. Sa pagbagsak ng mga salita, huminto sandali si Landry, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging mabangis. Sa Oswesh, may nangahas na magsalita sa kanya sa ganoong paraan. Kilala mo ba kung sino ako? Maniwala ka man o hindi, kakayanin ko ito para hindi mo maiwan ng anak mo si Oswesh. Mabangis na sabi ni Landry. Naniniwala ka ba na kapag hindi ka nawala, kakayanin ko para hindi ka makalabas ng airport? Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Ricardo, at nagtanong siya sa tono ng paghaharap. Landry, tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Turuan mo siya ng leksyon. Sa harap ng anak niya, baliin mo ang 2 paa niya at lumuhad siya at humingi ng tawad sa akin. Si Penelope ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob at kasamaan. Lumilitaw na baluktot ang dating maganda at maislan niyang mukha sa sandaling iyon. Go, gawin ang sinabi ni Penelope. Tumango si Landry at inutusan ang mga tauhan niya sa tabi niya. Sa isang utos, agad na pinalibutan ng kanyang grupo ng mga tagasunod si Ricardo. Ang mga taong ito ay pawang mga bihasang mandirigma, at ang kanilang lakas ay hindi dapat maliitin. Gayunpaman, walang kabuluhang umiling si Ricardo at ngumiti kay Nora. Nora, hayaan mo akong makita ang pag-unlad na nagawa mo sa panahong ito. Paano kung alagaan mo ang mga masasamang ito? Kabanata 466 na subukan mo ito. Mahal ni Ricardo si Nora ngunit walang intensyon na panatilihin siyang kulungan na parang isang maselang bulaklak. Ang maliit na batang babae ay nahaharap sa maraming paghihirap sa buhay, at habang si Ricardo ay nakadama ng matinding pakikiramay para sa kanya, naunawaan niya na kailangan niyang harapin ang ilang mga bagay sa kanyang sarili sa huli. Kaya naman, hanggat ligtas, walang pakialam si Ricardo na maranasan ni Nora ang mali siya at kalupitan ng mundo. Nang marinig ni Nora ang sinabi ng kanyang ama, hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng takot o gulat sa kanyang munting mukha. Sa halip, mukhang excited siya. She waved her small fist and exclaimed, "Oh, Daddy, can I fight the bad guys? That's great. Yay!" Nang makita ni Ricardo ang reaksyon nito, hindi napigilan ni Ricardo na mabaluktot ang mga labi. Ang batang babae ba ay likas na hilig sa karahasan? Dapat ay napagtanto niya ito nang siya ay nag-iisang lumaban sa isang grupo ng mga lalaki sa kindergarten at nagpakita ng tononibik pagkatapos. Bad guys, bubugbugin ko kayo. Yaya! Sa sumunod na sandali, sumugod si Nora sa mga tauhan ni Landry, sumisigaw ng malakas. She looked fierce. Sa panahong ito, sa ilalim ng patnubay ni Ricardo, si Nora ay naging isang maliit na superhero. Matagal nang nahihigitan ng kanyang pangangatawan ng pangkaraniwang bata at maging ang mga matatanda. Kaya naman, seryosong binalaan ni Ricardo si Nora na huwag makipag-away sa paaralan. Sa insidente sa night market nang maharap sa provocation ng 2 chubby boys, gusto silang awayin ni Nora pero pinigilan siya ng sariling ama. Kahit masunurin si Nora, sa totoo lang, nababaliw ang maliit. Kaya ngayon, nang marinig niyang sinabihan siya ng kanyang ama na labanan ang masasamang tao, nakaramdam siya ng pananibik sa halip na takot. Kahit na ang mga taong ito ay mukhang matangkad at malakas, tila mabangis.
Sa sandaling ito, nang si Ricardo mismo ay hindi kumibo ngunit hinayaan ang kanyang anak na babae na humarap sa mga tauhan ni Landry, ang mukha ni Penelope ay nagpakita ng matinding pag-aalipusta. Ricardo, you're such a waste. Lalaki ka pa nga ba? Wala kang lakas ng loob na lumaban pero hinahayaan mo ang anak mo. Nakakatawa at nakakaawa. Sa tingin mo ba napakabata pa ng anak mo para hawakan siya ng iba? Ngumisi si Penelope. Ngumisi din si Landry, sipin mo ang brat na ito. Ang kanyang mga tauhan, nang makita ang isang maliit na batang babae na umaakay sa kanila, ay nagsuot ng mga ekspresyon ng panunuya at hindi paniniwala. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lahat sila ay natigilan. Bang! Nakita nila ang tila hindi nakakapinsalang maliit na kamao ni Nora na mabangis na tumatama sa tiyan ng isa sa malalaking lalaki. Ang maliit na katawan ni Nora ay ganap na hindi katimbang sa laki ng lalaki. Ang eksenang ito ay tila hindi kapani-paniwalang-wala sa lugar. Ngunit kasabay ng mahinang putok, isang mas kakaibang eksena ang bumungad. Ang katawan ng malaking lalaki ay pinalipad, bumagsak ng husto sa lupa, ang kanyang mukha ay namutla habang siya ay nahimatay sa lugar. Hoy! Ha! Hoy ha! Bang! Bang! Kasunod ng malulutong na sigaw ni Nora, isa-isang pinalipad ang mga bihasang mandirigma na ito. Dahil sa eksenang ito, natulala sina Penelope, Landry, at ang kanyang mga tauhan, na parang nakakita ng multo. Sa labasan ng paliparan, ang mga dumaraan na tao ay nagpakita rin ng gulat na mga ekspresyon at nag-usap sa kanilang mga sarili. Damn, siya ba ay isang maliit na superhero? Such a cute little girl, actually sending this matipunong lalaki flying. Is this a movie? I think so. The movie should be called Invincible Little Lolita. Sa sumunod na sandali, nag-react si Landry at nagdilim ang mukha. Sumigaw siya sa mahinang boses sa lalaking katabi niya, Uncle Crosby. Tumango ang bronze strongman at tuluyang kumilos. You little brat, hayaan mo akong turuan ka ng leksyon. Swish! Inabot niya kay Nora, ang kanyang malaking kamay na kahawig ng pamaypay, nakatutok sa kanyang leeg, tulad ng isang agila na nanghuhuli ng sisiw. Dapat sabihin na si Nora ay kasalukuyang nasa antas ng Dark Force lamang. Sa pagharap sa pinakamataas na eksperto sa energy refinement, siya ay talagang walang pagtatanggol bilang isang sanggol na sisiw. Gayunpaman, paano pahihintulutan ni Ricardo ang anumang tunay na panganib na mangyari sa kanyang anak na babae? Smack! Sa isang kisap mata, unang hamampas ang isang pares ng kamay, kasing lakas ng mga bakal na bar, at mahigpit na hinawakan ang palso ng tansong malakas na lalaki. Karapat-dapat ka ba? Malamig na tanong ni Ricardo. Basag. Nagpuwersa siya, at agad na nabasag ang mga buto sa bisig ng lalaki. Kaagad pagkatapos, pinaluhod ni Ricardo si Crosby sa tiyan, at ang huli ay lumipad palabas, nagbuga ng dugo mula sa kanyang bibig. Paglipag, ang kanyang mukha ay naging ganap na mapatla, puno ng kalungkutan, galit, at kawalan ng pag-asa. Ikaw, sinira mo ang field of elixir ko. Nang inag si Crosby. Kung ikukumpara sa sakit ng kanyang nabali na braso, ang kawalan ng kapangyarihan sa kanyang larangan ng elixir ay nagparamdam sa kanya na siya ay nasa isang nagyayelong kailaliman. Playing the flunky, karapat-dapat ka bang magkaroon ng ganoong lakas? Nagyayelong tono ni Ricardo. Sa susunod na sandali, ang malamig niyang tingin ay lumipat kay Landry at Penelope, na nagmumula sa isang nakakagigil na aura. Ano? Ano sa tingin mo? Ginagawa? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ang young master ng Great Joy Corporation. Si Diego Yuang, ang chairman ng Great Joy, ang aking ama. Kung maglakas loob kang hawakan ako, sinisiguro kong hindi ka aalis dito ng buhay ng iyong anak. Nag-iba ang ekspresyon ni Landry, pero nanatili pa rin siyang mayabang. Si Penelope ay nagpakita rin ng takot na ekspresyon. Ricardo, mas mabuti na huwag kang magulo. Hindi ito ang kabisera ang kapangyarihan ng pamilya ni Mr. Yuang ay lampas sa iyong imahinasyon. Mas maraming eksperto mula sa Great Joy kaysa kay Crosby. Nang marinig ang mga salitang ito, isang mapang-asar na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ricardo.
Bakit laging pinapalaki ng mga mangmang ang kanilang mga ama kung malapit na silang magkaroon ng isang stroke ng malas? Paumanhin, hindi ako interesadong malaman kung sino ang iyong ama. Ang gusto ko lang ay maalala mo kung sino ako. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang figure ni Ricardo, at itinuro ng kanyang mga daliri ang ilang acupoint sa katawan ni Landry at Penelope. Sa susunod na segundo, pareho silang natigilan, pagkatapos ay napaluhod, mekanikal na itinaas ang kanilang mga braso at sinampal ang kanilang sarili sa mukha. Sinampal nila ang sarili ni Nora. Well, ngayon sila mismo ang matitikman ng pakiramdam na iyon. Nang masaksihan ang eksenang ito, nagpakita ng pagkamangha ang mga nanunood sa paligid. Samantala, tumingin si Althea kay Ricardo na may halong gulat at galit, hindi sigurado kung anong mga pamamaraan ang kanyang ginamit. Sa sandaling ito, tumingin sa kanya si Ricardo, malamig na ngumuso, at sinabing, Mr. Pierce, this time I'll give you face since you and Dr. Bailey are friends. Ang apo mo ang nagdala nito sa sarili niya noong nakaraang medical exchange meeting. Oras na. Sana hindi ka na maghahanap ng dead end. With that, hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Nora at umalis. Sa kabilang banda, si Landry at Penelope, na parang sinapian, ay nanatiling nakaluhod sa lupa, patuloy na sinasampal ang kanilang mga sarili sa mukha. Pinagmasdan ni Althea ang figure ni Ricardo, patuloy na nagbabago ang mukha nito. Ricardo, ang lakas ng loob mong bastyusan kahit ang young master ng Great Joy. Mukhang hindi mo naisip ang mga kahihinatnan. Sa sandaling ito, tila ganap na binaliwala ng presidente ng Cranford Medicine Association ang babala ni Ricardo. Samantala, pagkasakay ni Ricardo sa taxi kasama si Nora ay namumula pa rin ang mukha ng maliit na tila hindi pa nakaka-recover sa excitement. Daddy, ngayon lang ba ako nagulat? May namumuong ugat sa noo si Ricardo, tahimik na iniisip na siya ay nanganak ng isang maliit na Tyrannosaurus. Kabanata 467. Kung sinaktan mo ang aking anak, dapat kang mamatay. Makalipas ang isang oras. Sa timog ng lungsod ng Oswesh, mayroong isang malaking ari-arian na parang palasyo ng isang sinaunang emperador. At sa katunayan, napakalakas ng Great Joy Corporation sa henerasyong ito sa Oswesh. Sa paligid ng prinsipe ng conglomerate, may mga high-level na eksperto tulad ni Uncle Crosby, na mga master sa antas ng Grandmaster. Ipinakita nito ang napakalaking lakas ng conglomerate. Sa isang bulwagan ng mansyon, nakatayo doon ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 50 anyos, na nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Nasa harap niya ang kanyang nasasakupan na may kapansanan ng kanang braso at maputlang kutis, ang kanyang anak na may namamagaang mukha, at si Penelope, ang kanyang apo na nanggaling sa malayo. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay walang iba kundi si Diego, ang chairman ng Great Joy Corporation. Mr. Pierce, anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Tanong ni Diego kay Althea with a murderous tone. Sina Diego at Althea ay magkapatid sa martial arts. Pareho silang mga disipulo ng isang guro noon at natutunan ang kanilang mga kasanayan mula sa kanya. Gayunpaman, natutunan ni Althea ang medikal na sining ng master na iyon, habang si Diego ay mahilig sa martial arts. Bilang resulta, si Althea ay naging chairman ng Medicine Association sa Cranford at kinilala bilang divine physician na may kahangahangang mga kasanayang medikal. At si Diego ay naging tycoon na ng ibabaw sa Oswesh at nagtatag ng makapangyarihang kumpanya, ang Great Joy Corporation. Ngayon, ang kanyang anak at ang apo ng kanyang martial brother, ay pinahiya sa ganoong paraan. Nai-imagine ang pamatay na hangarin sa puso ni Diego. Huminga ng malalim si Althea at ipinaliwanag ang buong pangyayari. After finishing, he solemnly said, Diego, this guy named Willis has some strength. He once wiped out a family in Cranford. Don't underestimate him. Sa sandaling ito, tinakpan ni Penelope ang kanyang mukha, umiiyak, at sinabi kay Diego na may humihikbi na boses, Mr. Yuang, ipaghiganti mo ako at si Landry. Ngunit si Althea at Diego, bilang magkapatid sa martial arts, ay may malaking pagkakaiba sa edad, kaya si Landry ay mas matanda lamang kay Penelope ng ilang taon.
Bukod dito, si Landry ay palaging nagpakita ng interes kay Penelope, kaya't mayroon silang sariling paraan ng pakikipag-usap sa isa't isa. Kahit na tinawag ni Penelope si Diego na lolo, tinawag niya si Landry na kapatid. Dad, gusto kong patayin ang lalaking iyon. Papatayin ko talaga siya. Mabangis din ang ungol ni Landry na may malungkot na ekspresyon. Don't worry, I will get justice for you. That guy, including his daughter, not survive. Sabi ni Diego na may determinadong pagpatay. Sumunod, lumingon siya kay Crosby Cooper at nagtanong, Crosby, nakipag-away ka sa lalaking iyon. Gaano siya kalakas? Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa mukha ng lalaking tansong balat habang umiiling at sinabing, Boss, isang galaw lang ako sa kanya ay nabaldado. Hindi ko masukat ang kanyang tunay na lakas. Ngunit isang bagay ang tiyak, siya ay isa ring eksperto sa Divine Realm kung hindi ako magiging ganap na walang pagtatanggol. Tumawid sa Officier Realm, na tinawag ng mga secular na martial artist na mga eksperto sa Divine Realm. Nang marinig ito, pinaikit ni Diego ang kanyang mga mata at sinabing, he's also an Officier powerhouse. So what? I can personally take care of him. If he dares to provoke great joy, provoke my son, he will undoubtedly die. Ang kanyang lakas ay umabot sa tugatog ng huling yugto ng Apishia, at siya ay may ganap na pagtitiwala sa kanyang sarili. Sa lungsod na ito, hindi siya naniniwala na may maaaring magbanta sa kanya. Noong tanghali, nakahanap si Ricardo ng isang hotel kung saan matutuluyan si Nora, dahil kailangan niyang magpalabas at gumugol ng ilang araw sa kanya. Pagkatapos kumain ng tanghalian, nagpalipos sila ng hapon sa paglalakad sa lungsod at pagbisita sa shopping mall at amusement park. Gayunpaman, may isang bagay na ginawang lihim na mapagbantay si Ricardo. May palihim na sumusunod sa kanila, halatang may masamang hangarin. Napangisi si Ricardo sa loob-loob na hulaan na kung sino ang tao. Naghahanap ng paghihiganti, ha? Well, tingnan natin kung paano ito napupunta. Sumapit ang gabi, at sa kahilingan ni Nora, dumating si Ricardo sa isang hotpot restaurant na tinatawag na Cloud Manor. Huli na ng taglagas, at maging sa Yaginia, nagsisimula ng lumamig ang panahon, na ginagawang magandang pagpipilian ang hotpot. Bago pumasok, sumulyap si Ricardo. Isang tiyak na direksyon na may malamig na ngiti. Alam niyang sinusundan pa rin siya ng taong iyon. Bagamat ang tao ay bihasa at naniniwalang itinatago nila ng mabuti ang kanilang presensya, hindi nila nakatakas ang malakas na lakas ng pag-iisip ni Ricardo. Sa loob ng hotpot restaurant, pinanood ni Ricardo si Nora na kumakain, puno ng pawis ang noo at nakalabas ang dila habang hinihingal. Hindi niya napigil ang matawa at payuhan siya, Nora, kumain ka ng mas maaanghang. Nako, pero sobrang nakakabusog. Tumugon ang batang babae ngunit pagkatapos ay nagsawsaw ng langis ng sili sa sawsawan. Ricardo sigiltlessly but let his anak na babae gawin ang gusto niya. Siya. Alam niya na ang katawan ni Nora ay walang kinalaman sa leukemia, at ang kanyang dieta ay hindi makakaapekto sa sumpa sa loob niya. Kung tungkol sa isang hindi malusog na dieta, halos hindi ito nagkaroon ng anumang epekto sa kasalukuyang kondisyon ni Nora, at madaling ayusin ito ni Ricardo para sa kanya. Kumakain sa labas, basta masaya ang anak niya, tama na. Daddy, kumain ka na rin. Ang sarap nitong tripe. Sa pagkakataong iyon, tumangala si Nora, nakangiti ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang ama na pinapanood siyang kumakain. Ikinumpas niya ang kanyang maliit na kamay sa harap ni Ricardo at sinabing, Daddy. Naputol ang pag-iisip ni Ricardo at hindi napigil ang magpakawala ng mapait na tawa, napagtanto na siya ay naging biktima ng maraming karaniwang gawin ng magulang. Sige, kakain din ako. Sabi ni Ricardo. Ricardo. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang isang boses ng pagkagulat. Sandaling natigilan si Ricardo na bakas ang pagtataka. Ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa tunog at nakita niya ang isang matangkad at tuwid na binata na may nakangiting mukha na nakatingin sa kanilang direksyon. Stephen. Hindi inaasahan ni Ricardo na may makakasalubong siyang kakilala dito. Hindi ba ito si Stephen?
Simula ng huli nilang paghihiwalay sa Lilonyo, hindi na niya nakita ang military playboy na ito. Hindi niya akalain na makakasagasa siya rito. Sa sandaling ito, naglalakad si Stephen. Papunta sa Ricardo, may kasamang 3 lalaki at 1 babae. Maliban kay Stephen, na casual ang pananamit, ang 3 pang lalaki at 1 babae ang pawang nakasuot ng uniforme ng militar, walang alinlangan na 3 batang opisyal ng militar. Ricardo, paano ka nasa Oswesh? Pagkalapit ni Stephen ay diretsyong hinayla niya ang isang upuan sa mesa at umupo, mainit na nagtatanong. Bakas sa kanyang mga mata ang paghanga at sigla. Sa paglalakbay na sinasamahan si Connor patungong Lilonyo, nag-iisang nakipaglaban si Ricardo laban sa 4 na kaaway sa antas ng Grandmaster, na nakuha ang matinding paggalang ni Stephen at ng iba pang mga playboy. Kabanata 468 Sinaktan mo ba sila? Narito ako sa isang paglalakbay kasama ang aking anak na babae, sabi niya. So dito ka na rin kumain. Halika, maupo ka at samahan mo kami, nakangiting sabi ni Ricardo. Nora, tawagin mo sila tito at tita. Namumula ang bibig ni Nora sa pagkain habang winuwagayway ang maliit na kamay sa grupo ni Stephen na 5, dahilan para maramdaman nilang lahat ang pagmamahal sa kanya. Hindi na rin nagdalawang isip si Stephen at bumaling muli sa magandang babae sa 3 lalaki at 1 babae, sis, halika na at maupo ka sa amin. This is my body Ricardo. He's quite skilled. Ricardo, ito ang aking pinsan na si Jasmine, isang magandang combat officer sa Oswesh Armed Police. Ang 3 ito ay mga kasamahan ng kapatid ko na mabubuting kaibigan din. Noong una ay nais ni Stephen na ipakilala ng maayos si Ricardo, ngunit kung isa sa alang-alang na si Ricardo ay isang tagalabas sa militar at mayroong ilang mga regulasyon sa pagiging confidential, pinili niyang maging malabo. Si Jasmine, ang magandang opisyal ng militar, ay may kulay trigo na kutis at kaakit-akit na mga anyo ng mukha, na medyo kahawig ni Stephen. Nagpakita siya ng alindog na hindi taglay ng mga ordinaryong dilag. Hello, everyone! Tumayo si Ricardo, nakipagkamay sandali kay Jasmine, at saka binati ang 3 pang batang opisyal ng militar na nagpakilala. Ang pamilyang Brooks ay isang kilalang pamilya sa Slopmore na may malalim na background sa militar. Maraming miyembro ng pamilya ang naghanap ng karera sa militar, kabilang si Jasmine, na anak ng pamilyang Brooks. Si Stephen ay itinalaga sa Edoland Security Zone para sa pagsasanay, habang si Jasmine ay inilagay sa Departamento ng Pulisya ng Militar sa panig ng Yaginia at tumaas sa ranggo ng subteniente, na ginawa siyang isang makabuluhang opisyal ng militar. Sinamantala ni Stephen ang pagkakataon sa kanyang bakasyon para puntahan ang kanyang pinsan dito. Para naman sa 3 pang lalaking kasamahan ni Jasmine, sila rin ay mga second generation na individual na may background sa militar na pumunta rito para magkaroon ng karanasan. Kung hindi, hindi sila magkakasya sa iisang bilog at hindi sila makakasama. Sa loob ng mga departamentong ito, ang mga self-made na opisyal ng militar na umakyat ng hakbang-hakbang na walang anumang background ay talagang minamaliit ang mga pangalawang henerasyong individual na ito. Gayun din, ang mga taong ito sa ikalawang henerasyon ay minamalas ang mga walang background. Sumunod, hiniling ni Ricardo sa waiter na magdala ng isa pang mesa at umorder ng iba't ibang ulam. Umupo na ang grupo at nagsimulang kumain. Si Jasmine, ang magandang opisyal ng militar, ay hindi napigil ang suriing mabuti si Ricardo, na nakaramdam ng pagkamausisa. Nararamdaman niya ang paggalang, maging ang paghanga, na mayroon si Stephen kay Ricardo. Mas kilala niya ang kanyang pinsan kaysa sa iba. Si Stephen, bilang pinakabatang miyembro ng pamilyang Brooks, ay medyo mapanghimagsik. Kailan pa siya nagpakita ng ganoong paggalang sa isang tao, lalo na sa kaedad niya? Iniisip niya kung ano ang espesyal sa Ricardo na ito. Miss Brooks, may iniisip ka ba? Naramdaman ni Ricardo ang titig ng pinsan ni Stephen at ngumiti, nagtatanong. Wala. Umiling si Jasmine at umiwas ng tingin. Medyo nakakahiya mahuli na palihim na nagmamasid sa isang lalaki. Sa kabutihang palad, ang kanyang malusog na balat na kulay trigo ay naging mahirap na malaman kung siya ay namumula.
Sa sandaling iyon, ang isa sa mga batang opisyal ng militar na kasama ni Jasmine ay nagpakita ng kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, ngumiti siya at tinanong si Ricardo, "Mr. Willis, ano ang ginagawa ng pamilya mo? Paano mo nakilala si Stephen?" Ang kanyang pangalan ay Zion Burke, at ang background ng kanyang pamilya ay hindi mas mahina kaysa sa pamilya Brooks. Higit sa lahat, hinahabol niya si Jasmine. Nakaramdam siya ng paninibugho nang makita niya ang babaeng nagustuhan niyang mas binibigyang pansin ang ibang lalaki. "Nagkita kami habang nag-iinuman," casual na sagot ni Ricardo. "Habang nag-iinuman. Kung makainom kayo ni Stephen, dapat extraordinary ang pamilya mo. Saang pamilya ka ba nanggaling?" Ang isa pang batang opisyal ng militar ay sumingit, na sumusuporta sa tanong ni Zion. "My family is nothing special, just an ordinary family. Drinking with Stephen was with someone else." Tumaas ang kilay ni Ricardo at casual na sumagot. Umupo si Stephen, bahagyang iginalaw ang labi, hindi umiimik nang marinig ang sinabi ni Ricardo. Totoong nakasalubong niya si Ricardo habang umiinom, at may kasamang ang iba si Ricardo. Ngunit ito ay kasama ng kanyang bayaw na si Mason. Sa oras na iyon, halos tulungan nila si Mason na inumin ang kanyang sarili hanggang sa mamatay kasama si Orion. "Nako, nakilala mo pala si Stephen habang may kasama kang iba, Ricardo." Narinig ito ni Zion at tumawa, na may bahid ng pang-aalipusta sa kanyang mga salita. Wala silang interes na makilala ang mga taong walang background. Hindi agad sila umalis dahil lang sa mukha ni Stephen. Ang iba pang dalawang batang opisyal ng militar ay nagpakita rin ng isang pahiwatig ng kawalang interes, bagaman hindi gaanong halata. Umubo si Stephen at sumulyap kay Ricardo. Nakangiting bati ni Ricardo, wala man lang pakialam. "Halika, kain na tayo, huwag kang magalang," sabi ni Ricardo, at pumayag naman si Stephen, alam niyang walang pakialam si Ricardo sa kanila. Sabay ngisi niya kay Zion at sa dalawa pa. Akala niya ay walang background si Ricardo, ngunit maaari bang matalo ng isang walang background ang apat na Grandmaster? Kailangan ba niya ng background? Siya mismo ang background. Kung alam ng tatlong lalaking ito. Hawak ni Ricardo ang Prayosha Decree, kasama ang titulong Honorary Grand Marshal, at kahit na personal na natanggap ng Commander-in-Chief, inisip niya kung ano ang magiging ekspresyon nila. Siyempre, walang sasabihin si Ricardo, at hindi siya makikialam. Sa pagkakataong iyon ay napaisip si Ricardo at lumingon kay Jasmine para magtanong. "By the way, Miss Brooks, may itatanong ako sa'yo." Ngumiti si Jasmine at sinabing, "Dahil kaibigan mo si Stephen, huwag mo akong tawaging Miss Brooks palagi, tawagin mo na lang akong Jasmine." Hindi niya minamaliit si Ricardo dahil wala itong background. At sa ilang kadahilanan, ang kanyang tiwala at binubuo na paraan ay nagbigay sa kanya ng magandang impresyon. Pakiramdam niya ay may espesyal na aura si Ricardo sa kanya. Nang marinig ang sinabi ni Jasmine, maingat na kumunat ang noo ni Zion, na lalong nagalit kay Ricardo. "Okay, Jasmine, alam mo ba ang tungkol sa Great Joy Corporation?" Tanong ni Ricardo na nag-iba ng tono. Sa sandaling nahulog ang mga salita, magkahiwalay. Net. Mula kay Stephen, nagbago ang ekspresyon ni Jasmine at ng apat pang tao. Sa sumunod na sandali, tumango si Jasmine at sinabi sa mataimtim na tono, "The Great Joy Corporation. Of course, I know. To be precise, there's no one in Oswesh who hindi niya alam ang tungkol dito." "Oh, walang nakakaalam nito. Makapangyarihan ba ang korporasyong ito?" Tumaas ang isang kilay ni Ricardo at nagtanong. Tumango si Jasmine, seryoso ang ekspresyon. "Very powerful. Talamak sila sa Oswesh at sobrang sakit ng ulo natin." "Ricardo, bakit mo sila tinatanong? Hindi ka naman nasangkot sa kanila, di ba?" Ngumiti si Ricardo at walang pag-aalinlangan, "Nasali nga ako. Binigyan ako ng leksyon ng Young Master of the Great Joy, at na-disable ko ang isa sa mga eksperto nila." Nang marinig ito ni Jasmine at ng apat na tao, kasama na si Zion, ay biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Kabanata 469 na sino ka sa palagay mo?
Nagturo ka ba ng leksyon sa Young Master ng Great Joy at na-disable mo pa ang isa nilang eksperto? Sigurado ka ba? Bakas sa mukha ni Zion ang hindi makapaniwala habang nakatitig kay Ricardo na may bahid ng pag-aalinlangan. Nagdududa siya ngayon kung nagyayabang lang ba ang lalaking ito o hindi. Hindi ba niya alam ang Great Joy Corporation sa Oswesh, at sa makatuwid ay naramdaman niyang minamaliit sila, kaya ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan sa harap ng mga taong ito. Si Jasmine at ang iba pang dalawang batang opisyal ng militar ay may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Totoo ba ito? Pagdating pa lang ni Ricardo sa Oswesh, na-provoke ba niya ang Young Master ng Great Joy? Oo. Landry ba ang pangalan ng Young Master ng Great Joy? Kung ganoon, siya iyon. Tumango si Ricardo. Nang makita ang mga ekspresyon ni na Jasmine at Zion, si Ricardo ay lihim na bamulong sa sarili, kailangan ba talagang mag-react ng ganito? Pinaluhod ng tatay ko ang masamang tao at sinampal ang sarili sa mukha, at meron ding nakakainis na tita. Sobrang saya. Sa pagkakataong iyon, humajijek si Nora sa tabi nila, na parabang may kawili-wiling pinag-uusapan. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ni Jasmine at ng iba pang apat na tao ay nasasabik, kahit na humahanga. Maging ang isang batang babae na mukhang 5 o 6 na taong gulang ay nagsabi rin, at sa wakas ay naniwala sila. Kung nagyayabang pa si Ricardo, hindi naman siguro magsisinungaling ang isang batang babae na mukhang 5 o 6 na taong gulang, di ba? So, tinuruan talaga ni Ricardo ng leksyon ang Young Master of the Great Joy. At pinaluhod pa niya ang lalaki at sinampal ang sarili niya. Ito ay sobrang kasiya siya, hindi ba? Jasmine, what's wrong? Is this Great Joy really formidable? Sa sandaling ito, nakita ni Stephen ang mga ekspresyon ng kanyang pinsan at ng iba pa at hindi maiwasang kumunot ang kanyang noo at magtanong. They are really not to be trifled with. Talamak sila sa lugar na ito, gumagawa ng lahat ng uri ng krimen, na ambubuli sa mga lalaki at babae. Ang mga nag-provoke sa kanila ay mauuwi sa ospital na may kapansanan, at marami ang napahamak. Tumango si Jasmine, seryoso ang ekspresyon. Sa pagsasalita tungkol dito, ipinakita niya ang isang bakas ng galit sa kanyang mukha, ngunit higit pa doon, ito ay kawalan ng kakayahan. Oh! Sa sobrang laganap nila, bakit hindi mo sila alisin? Natatakot ka rin ba sa Great Joy? O nakikipagsabwatan pa nga? Tanong ni Ricardo sa malalim na boses, may bahid ng pagtatanong ang tono nito. Ang tanong na ito ay partikular na matalas. Ngumuso si Zion sa sandaling ito, nagalit na nakatingin kay Ricardo at sinabing, huwag mo kaming bigyan ng ganyang tingin. Walang sino man ang nakikipagsabwatan sa Great Joy, ngunit ang mga taong ito ay talagang napakahirap pakitunguhan. Kinagat niya ang ngipin sa inis. At nagpatuloy, ayaw mo. Unawain mo ngayon dahil hindi mo alam ang tunay na lakas ng dakilang kagalakan. Ang chairman ng Great Joy ay isang pinakamataas na eksperto sa Divine Realm, at mayroon siyang 8 Grandmaster sa ilalim ng kanyang utos. Hindi naman sa ayaw nating mapuksa itong panlipunang tumor, ngunit paulit-ulit tayong nadidismaya. Kaya, sa ngayon, maaari lamang tayong magtiis at maghintay hanggang sa makahanap tayo ng solusyon para tuluyang lipulin sila. Ang mga ekspresyon ni na Jasmine at Zion, kasama ng ibang mga tao, ay naging medyo alanganin at hindi natural. Bilang mga opisyal ng militar, hindi nila nagawang maalis ang mga lokal na kriminal, at talagang isang kahihiyan. Pinilit ni Jasmine ang mapait na ngiti at sinabing, sa ngayon, wala na talagang paraan. Ang isang pinakamataas na eksperto sa Divine Realm, kasama ang ilang mga nasasakupan sa antas ng Grandmaster, ay talagang mahirap pakitunguhan. Ricardo, ano ang ginagawa mo dito nagsasalita ng malaki? Kung mayroon kang kakayahan, pumunta at lipulin si Diego at ang kanyang mga Alapiers, sabi ni Zion na nakaramdam ng galit pagkatapos mag-isip sandali. Ang dalawa pang batang militar. Tiningnan din ng mga opisyal si Ricardo nang may sama ng loob. Pakiramdam nila ay hindi sila binigyan ni Ricardo ng mukha. Bagaman hindi lamang nila responsibilidad na alisin ang Great Joy Corporation, ang mga salita ni Ricardo ay nagparamdam sa kanila ng kahihiyan at hindi mailigtas ang mukha.
Naawa sila sa kanilang mga uniforme. Oo. Kung may kakayahan ka, pumunta ka at paksain ang dakilang kagalakan. Kung may kakayahan ka, sino ang hindi nakakaalam kung ano ang kailangang gawin? Kailangan mo bang tumayo dito at magsalita ng walang sakit? Sa paningin nila, nagrereklamo lang si Ricardo dito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mukha ni Ricardo ay naging mabagsik, at ang kanyang tono ay naging matalas. Dahil naranasan ko na ito ngayon, tutulungan kitang paksain itong malaking kagalakan at protektahan ang kapayapaan ng Oswesh. Pagkahulog pa lang ng mga salita, natigilan lahat si Jasmine at ang apat pang tao. Maging si Jasmine ay hindi na umiling, at kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Ricardo. Ang dati niyang pabor na impresyon kay Ricardo ay agad na bumagsak. Anong sabi mo? Tutulungan mo kaming alisin ang Great Joy. Anong kapangahasan? At protektahan ang kapayapaan ng lugar na ito. Mr. Willis, sino ka sa tingin mo? Tumango ang dalawang batang opisyal ng militar. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Stephen na magsalita para kay Ricardo, nakaramdam ng galit. Sinabi niya, Jasmine, Zion, ano ang mga ekspresyong iyon? Minsan na ring pinabagsak ni Ricardo ang mga Grandmaster. Nang marinig ito, nanginginig pa rin si Zion. Nanghihinayang ang kanyang ulo at sinabi. Ang pagtatanggal sa mga Grandmaster ay hindi nangangahulugan na maaari mong paksain ang Great Joy. Ang chairman ng Great Joy ay isang peak divine realm existence. Ricardo, naiintindihan mo ba ang konsepto ng peak divine realm? Matagal na itong nalampasan ang lakas ng ordinaryong martial. Mga artista. Kabanata 470 lahat ay umiiwas. Divine Realm Peak. It's just a matter of one punch for me. Let me ask you, if I take out the top experts of Great Joy, can you destroy this group? Mariing tanong ni Ricardo. Tama na yan. Basta kaya mong ibagsak si Diego. Tumango si Jasmine bago niya natapos ang sasabihin. Hinamplas ni Ricardo ang kanyang kamay sa mesa at sinabing, kung gayon ay humanda ka. Pakilyusan ang iyong mga puwersa ngayon at maghanda upang lipulin ang Great Joy. Ano? Sabay-sabay na sigaw nilang apat. Tumingin sila sa kanya na parang baliw. Contact your superiors and gather your forces now. Kapag pinabagsak ko ang chairman ng Great Joy mamaya, ilulunsad natin ang ating pag-atake. Kumpiyansa na nagsalita si Ricardo. Bahagya niyang ipinikit ang kanyang mga mata at ngumisi habang nagpatuloy, kung hindi ako nagkakamali, ang chairman ng Great Joy ay darating mismo dito. Ang mga taong sumusubaybay sa kanya noong hapong iyon ay walang alinlangan na mga eksperto mula sa Great Joy. Hindi na siya nakasakit ng iba simula noong dumating siya sa Oswesh. At pagkatapos na matalo si Crosby ng napakadali kanina, hindi na sila nagpadala pa ng maliliit na prito para harapin siya. Kaya natural lang na personal na lumapit ang chairman para ipaghiganti ang pagkatalo ng kanyang anak. Kung ang kanilang lakas ay nasa tuktok ng Divine Realm. Napangiti na lang si Ricardo sa isiping iyon. Anong sabi mo? Sino ka para utusan kami? Ngumuso si Zion na may bahid ng saya at panghahamak sa boses. Napatingin din si Jasmine kay Ricardo nang may pagtataka na nakasulat sa buong mukha. Gayunpaman, sa susunod na segundo, may lumitaw sa kamay ni Ricardo, na naging sanhi ng pag-freeze ng mga ekspresyon ni Jasmine at ng iba pang apat. Just with this, qualify na ba ako? Tanong ni Ricardo. Nagkontrata ang mga mag-aaral ni Zion, hindi makapaniwalang nakatingin sa bagay na nasa kamay ni Ricardo. Nauutol niyang sabi, ito. Ito ang Prayosha Decree. Hindi umimik si Ricardo. Direkta niyang inilagay ang Prayosha Decree sa mesa, na nagpapahintulot sa apat na opisyal ng militar na makita ito ng malinaw. Nang kumpirmahin nila na ito nga ang Prayosha Decree, natulala sa lugar ang apat na opisyal. Shock, confusion, shame, disbelief. Lalo na para kay Zion at sa iba pa, mas kapansin-pansin ang mga ekspresyon ng mukha nila. Ang binata na minaliit lang nila, na itinuturing nilang walang background at hindi karapat-dapat na kaibiganin, ay naging big shot sa Prayosha Decree. Ito ay masyadong nakakatakot, tama ba?
Sa sandaling ito, naging malamig ang tono ni Ricardo. Ngayon, sa pangalan ng Prayosha Decree at bilang Honorary Grand Marshal, iniuutos ko sa iyo na makipag-ugnayan sa iyong mga nakatataas na opisyal at tipunin kaagad ang mga puwersa. Maghanda para alisin ang dakilang kagalakan. Isip, isip, isip. Tumayo ng tuwid si Jasmine at ang tatlo pang matigas ang katawan. Oo. Hindi pa banggitin ang titulo ni Ricardo na Honorary Grand Marshal, ang katotohanang hawak niya ang Prayosha Decree sa kanyang kamay ang nagbigay sa kanya ng autoridad na pakilusan sila at maging ang buong lungsod ng Oswesh. Ang mga utos na ibinigay niya ay kailangang ipatupad ng kanilang mga nakatataas, kung hindi, sila ay ituring na sumusuway sa utos ng militar. Gayunpaman, sa sandaling ito, pagkatapos sundin ni Jasmine ang utos, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. Marshal, bagamat ang iyong mga utos ay dapat na maisakatuparan, gusto ko pa ring ipaalala sa iyo. Hindi ba't dapat ay talakayin mo man lamang ito sa ating mga nakatataas na opisyal at gumawa ng masusing paghahanda? Ang gayong prangka na paraan ay hindi malulutas ang problema. Sa mga sandaling ito, bakas pa rin sa mukha ni Zion ang pagkagulat, na parabang hindi pa rin siya makapaniwala na big shot talaga si Ricardo na may hawak ng Prayosha Decree. He murmured softly, at, kaya mo bang ibaba ang chairman ng Great Joy? Hindi pinapansin ang mga pagdududa ni Zion, si Ricardo ay nagsalita ng matalim kay Jasmine, mali. Makakalutas ng lahat ng problema ang prangka na paraan. Basta prangka ka. Well, okay. Ginalaw-galaw ni Jasmine ang kanyang mga labi at nag-aatubili lamang sa huli. Pagkatapos, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa kanyang mga nakatataas na opisyal. Sa sandaling ito, isang boses ang napuno. Na may malakas na hangarin sa pagpatay at puno ng. Umalangaw-ngaw ang enerhiya sa labas. Ito ay malinaw na boses ng isang lubhang. Makapangyarihang eksperto. Umalangaw-ngaw ang boses sa buong Commercial Street, parang kulog at kampana. Lahat ng tauhan ng Great Joy Corporation, linisin ang lugar. Ricardo, lumabas kasama ang iyong anak at harapin ang kamatayan. Pagkababa pa lang ng boses ay nagbago ang ekspresyon ng lahat ng tao sa loob ng Hotpot Restaurant. Isang pakiramdam ng pagkasindak ang kumalat sa mga kainan at staff sa Hotpot Restaurant. Ang mga natapos na sa pagkain, at nagbabalak ng umalis ay narinig ang nangingibabaw at mabangis na boses at agad na napaatras na hindi ng ahas na lumabas sa pintuan ng restaurant. Sa halip ay nanatili sa malayo ang mga nasa labas at balak na pumasok para kumain. Nagkagulo sa labas. Tumawa si Ricardo at saka bumaling kay Nora, "Darling, itutuloy pa ba kita para labanan ang mga masasamang tao?" Mamantika ang bibig ni Nora dahil sa pagkain, ngunit nang marinig niya ang tanong ni Ricardo, tumanggo siya sa kanyang maliit na ulo at sinabing, "Oo." "Natatakot ka ba?" Nakangiting tanong ni Ricardo. "Sa iyo dito, hindi ako natatakot." Umiling ang maliit na batang babae at kumikinang sa pananabik ang malalaking mata nito. Tumanggo si Ricardo at hinawakan ang kamay ni Nora habang naglalakad sila palabas. Dumating na ang mga tao mula sa Great Joy Corporation. Sa wakas, dumating na sila. Sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na kainan at kawani ay tumingin sa eksenang ito na may mga ekspresyon ng kawalan ng katiyakan. "Bro, wag kang lalabas. Hindi mo ba naririnig na kasali ang Great Joy? May nagbabala." "Oo. Umalis ka na dali. You're not from around here, right? Hindi mo ba alam kung ano ang ibig sabihin kapag kasali ang Great Joy?" May magiliw na nagpaalala kay Ricardo. Ngumiti si Ricardo sa kanya at sinabing, "Salamat, pero Ricardo lang ako." Nang marinig ito, lahat ng mga tao sa paligid niya ay natigilan, na sinundan ng pagpapahayag ng pakikiramay. Siya ang pinupuntirya nila sa negosyo ng Great Joy. "He's done for. This guy is finished." Para siyang patay. Sana'y iligtas ng Great Joy ang bata. Sunod-sunod na usapan ng mga tao. Makalipas ang kalahating minuto, lumabas si Ricardo na nakataas ang kilay. Ang line-up ay medyo kahanga-hanga. Sa pasukan ng Hotpot Restaurant, isang fleet ng Toyota Land Cruisers ang bumuo ng bilog.
Ang mga miyembro ng Great Joy Corporation ay sunod-sunod na tumalon mula sa mga sasakyan, na hamarang sa pasukan ng restaurant, kaya hindi ito madaanan. Bawat isa sa mga taong ito ay naglabas ng nakakatakot na aura. Ang hangin ay napuno ng nakagigimbal na nakamamatay na layunin, na kumakalat sa buong kalye. Ang pagkakaayos at pagpapakita ay sapat na para manginig ang puso sa takot.